Dito sa ibang bansa, ang kailangan mo sipag at tiyaga para matapos mo yung kontrata mo. Huwag mong papapekto sa mga negative. Dapat marunong ka makisama sa makasama mo. Mapa ibang lahi man yan or kapwa mong Pinoy. Pero wag pa rin ibigay yung 100% na tiwala. At saka ang pinaka-importante, huwag gastos ng gastos sa mga bagay-bagay na hindi naman importante. Sa bagay, ano naman, choice mo naman yun eh. May malaki ka na, ganyan. Isipin mo pumunta ka dito sa abroad upang magtrabaho, hindi gumala. Hindi masamang maluho sa mga bagay-bagay, pero dapat isipin mo yung priority. Kagaya ng family mo, dapat priority mo yan at mag-ipon ka para sa sarili mo in the future. Huwag kang padala ng padala. Isipin mo kabayan, sobrang bilis ng panahon. Bukas makalawa, magugulat ka na lang. Hala, matatapos na pala yung kontrata ko. Tapos, ni isa sa mga goal mo ay wala pang natupad. So anyway, wala namang problema yun. Pwede ka naman mag-start ulit. Ganyan. Pero kung paulit-ulit nang nangyayari, hindi na normal yun. So ibig sabihin, nasa'yo talaga yung problema. Kailangan mo na talagang magbago. Ganyan. Sa bagay, hindi naman pare-parehas yung ating sitwasyon. Kung iniisip mo, lagi kang nasa simula, huwag mawala ng pag-asa. Basta alam mo sa sarili mo, may ginagawa ka para sa future mo. Basta sinasabi ko sa iyo, maging consistent ka lang araw-araw sa mga ginagawa mo. Normal na yung mapapagod ka, may i-stress, mawala ng pag-asa, pero dadaan lang yan, lilipas din yan. Basta lagi mong iisipin yung mga pinagdadaanan mong hirap noon. Sabihin mo sa sarili mo na kaya ko nga noon, ngayon pa kaya. Dapat may ganun kang mindset para malagpasan mo yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Kasi kung di ka magsisikap, di ka magpapatuloy sa buhay, walang ibang tutulong sa iyo. Ang daming umaasa sa iyo sa mga kapatid mo, parents, ganyan. Diba? Kailangan mong lumaban. Tuloy-tuloy lang. Kahit may gera dito sa ibang bansa. Sipag at tiyaga lang talaga at determinasyon ang kailangan para maabot mo yung mga pangarap mo. At higit sa lahat, may pananalig sa Diyos.